sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin naming ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan, nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinanalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, umapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at nang kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan, O Diyos, na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan, O Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila ay magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag ng iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 5 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas. Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Martes na tayo ngayon.
Ika-10 ng Marso 2026. Sa ulo ng ating mga balita, Pangulong BBM humirit na ng emergency power sa Kongreso. Big time oil price hike. Kasada na ngayong araw. Higit 70 gasolina naman inisyuhan ng show cause order ng Department of Energy matapos magtaas ng presyo bago pa man ang price adjustment. Speaker Bogie D tiniyak na umaaksyon ng Kongreso para mabawasan ang epekto ng super taas na presyo ng petrolyo. Attorney Baligod at 18 dating Marines kinasuhan ni Congresswoman De Lima ng perjury at cyber libel. La Nina phenomenon tapos na ayon sa pag-asa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Yan po ang ating mga DZRH News FM. Sa detalye ng mga balita ay dineklara ng Pag-asa. Opisyal nang natapos ang La Nina phenomenon sa bansa. Ang La Nina sa Spanish ay the little girl o batang babae ay isang climate pattern na mailalarawan sa pamamagitan ng periodic cooling of sea surface temperatures sa Central at Eastern Equatorial Pacific Ocean. Sinabi ng Pag-asa na kahit wala na ang La Nina, maaari pa rin magkaroon ng malalakas na pag-ulan mula sa iba't ibang climate system. Paliwanag ng Pag-asa, ngayong natapos na ang nasabing phenomenon, balik na sa ENSO neutral ang kondisyon ng karagatan sa Pacific Ocean. Ang ENSO neutral ay ang kalagayan ng panahon kung saan walang El Nino o La Nina sa Pacific Ocean at ito ay normal o nasa transitional phase ng ENSO cycle. Ang nasabing kondisyon ay magtatagal hanggang kalagitnaan ng taong 2026. Nagalok na ng kabuuang 200,000 pesos na pabuya sina Public Works Secretary Vince Dizon at dating Northern Samar Congressman Paul Dasa para sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon upang maaresto ang dating karelasyon na siyang pumatay sa isang opisyal ng DPWH sa Northern Samar. Personal na dumalaw si Secretary Dizon sa burol ni Engineer Karen Grace Corsino del Valle, ang empleyado ng DPWH Northern Samar 1st District Engineering Office na nasawi sa pamamaril ng kanyang dating live-in partner harap ng Katarman Regional Trial Court. Ito'y matapos na madelay ang unang hearing ng kasong Violence Against Women and Their Children o BAUSI na isinampa ng biktima laban sa suspect na si Jerome Luz Tejero, isang aktibong sundalo. Ayon kay Dizon, magpapabot din ng DPWH ng legal assistance at makikipagtulungan sa mga otoridad para mapabilis ang takbo ng kaso at makamit ng pamilyang hustisya. Ayon naman kay Northern Samar o ayon naman sa Northern Samar Police, kasama ni Del Valle, 25 anyos, ang kanyang kapatid na si Kent John, nang barilin siya ni Tejero, miyembro ng Philippine Army na nakatalaga sa 8th Infantry Division. Nagtamo ng tama ng bala sa ulo at diniklarang dead on arrival sa ospital ang engineer ng DPWH habang sugatan naman ang kanyang kapatid. Magandang umaga, Pilipinas! 10 minuto makalipas ang alas 4, sumuko na sa mga otoridad ang 5 miyembro ng Tau Gamma Pi Fraternity na kabilang sa 18 kataong iniuugnay sa pagkamatay ng freshman maritime student na si Mark Kenneth Alcedo dahil sa hazing sa General Trias City, Cavite noong March 1. Kinumpirma ni Interior and Local Government Secretary Jun Vic Remulla ang voluntaryong pagsuko ng mga suspect matapos manawagan ang TGP sa mga miyembro nitong sangkot sa hazing na sumuko sa batas. Sinabi ni PNP spokesperson Brigadier General Randall Tuanio, 4 sa mga suspect ay sumuko sa General Trias Local Government Office noong linggo habang ang isa naman ay sumuko sa Mayor Hernandez, Mariñas City. Kinilala ang mga ito na sina alias John, 22 years old, Archie, Kenneth, 18 anyos lang, Ray, 19 years old, pawang miyembro ng fraternity at may estudyante ng Philippine Nautical and Technological Colleges o PNTC. Kakaharap ang mga naturang suspect ng kasong paglabag sa anti-hazing law. Habang una na ring sinampahan ng kaso ang driver na sasakyang nagatid sa biktima sa ospital kasunod ng kanyang pagsuko. Sa kasalukuyan, nasa 10 miyembro ng Tau Gamma na sangkot sa naturang hazing ang pinaghahanap ng mga otoridad. Babala ni Remulla sa mga kamag-anak, kaibigan o kakilala ng mga pinaghahanap na suspect
huwag itatago ang mga ito dahil maaari silang maharap sa kasong harboring of fugitives. Nagpatupad ng panibagong balasahan ng Philippine National Police sa ilang matataas na opisyal nito. Inilabas na general orders na permado ni Police Major General Constancio Chinayog Jr., Director ng Personal Records Management. Itinalaga si Police Brigadier General Hansel Marantan bilang Acting Regional Director ng PRO Calabarzon. Si Marantan ang kapalit ni Brigadier General Paul Kenneth Lucas na itinalaga naman bilang Acting Director ng PNP Special Action Force. Bago ito, nagsilbi si Marantan bilang Direktor ng PNP Highway Patrol Group. Papalit naman kay Marantan sa Highway Patrol Group si Police Brigadier General Jesse Balad Tamayaw na itinalagang Acting Director. Si Tamayaw ay nagsilbing Executive Officer ng Directorate for Police Community Relations. Iniimbestigahan na ngayon ang posibleng security lapses sa isang condominium unit sa Parañaque matapos ang nangyaring pamamaril noong nakarang linggo. Ayon kay Parañaque City Police Chief Colonel Nicolas Piñon, nakikipag-ugnayan ng pulisya sa Philippine National Police Regional Civil Security Unit na nangangasiwa sa mga private security guard at mga pribadong armas. Matagal nang wanted pala sa kasong homicide at 3 taon nang nakaiwas sa pag-aresto ang suspect na si William de Guzman bago pa man ginawa ang pamamaril noong March 4. Ayon sa pulisya, 2024 pa nang tangkain din nilang ipatupad ang arrest warrant laban kay de Guzman, ngunit nabigo silang makita ang suspect at umano'y hindi nakipagtulungan ang security ng condominium. Samantala, sinabi naman ng pamunuan ng condominium na wala silang natanggap na kahilingan mula sa pulisya para tulungan sa pagsasilbi ng warrant noong 2023 hanggang 2024. Naaresto si Guzman noong March 6 sa barangay Moonwalk matapos umano nitong mapatay ang 2 katao at makasugat ng 4 na iba pa. Batay sa paunang investigasyon, personal na alitan ang tinitingnan motibo ng suspect laban sa isa sa mga biktima dahil daw sa sobrang ingay. Lupitan ho. Maganda umaga, Pilipinas! Naka-heightened alert ang Philippine National Police para sa pag-monitor at pagbabantay sa mga posibleng magkikilos protesta. Bukas yan sa unang anibersaryo ng pagkaka-aresto at pag-detain kay dating Pangulong Digong Duterte. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., mahigpit na minomonitor ng pulisya ang mga panawagan sa social media para sa motorcade rally na inaasahang dadaan sa EDSA matatapos naman sa Villamor Air Base. Ayon kay Nartates, iginagalang ng PNP ang karapatan ng publiko sa mapayapang pagtitipon, ngunit tingkulin din nilang tiyakin na walang insidenteng makakaapekto naman sa kaayusan at seguridad. Dahil dito nagutos na ang PNP Chief ng dagdag na deployment ng pulisya sa mga pangunahing lugar kabilang ang Davao City na kilalang baluarte ng dating Pangulo. Pinaalalahanan din ni Nartates sa mga pulis na panatilihin ang kayusan, pairalin ang maximum tolerance sa pagharap sa mga demonstrador. Ayun. Pero sa Mindanao, matindihan yung ginagawang paghahanda. Meron silang libreng pag-iimprenta. Dadalhin mo lamang yung t-shirt. Ito yung nangyayari sa iba't ibang mga lokalidad dyan po sa Mindanao. Dali mo yung t-shirt. Libre printing. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magbabalik na sa March 29 ang paboritong Link Bingo event ng bayan. Ang kabuuang halaga ng premyo, tax-free ito 2.9 million pesos. Ayon sa Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR, pangungunahan ng Casino Filipino Angeles ang 1K for 2M Nationwide Link Bingo Games. Lalo rin yan sa mga sangay ng Casino Filipino, Bacolod, Cebu, Grand Regal sa Davao, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo, Tagaytay, sabay-sabay na gagawin ang laro mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa halagang 1,000 pesos per ticket, makakakuha ang bawat kalahok ng 4 na bingo cards na pwedeng gamitin sa 10 laro. May 100,000 na premyo sa bawat laro. Ito po yung unang siyam. Sa 10th game naman o huling round, nakataya ang guaranteed na 2 million peso must-go jackpot prize.
Para sa detalye, tumawag lamang sa 0906-574-1935 o dili kaya sa 0927-804-0304. Maaari din niyong bisitahin ang www.casinopilipino.ph o ipalo ang official Casino Filipino Facebook page. 17 makalipas ang alas 4 ng umaga. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. All you need is pride. But mapahirapan ang self kung sa pride is yet worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stay Formula, tanggal ang matitindi mancha based on 10 sa chocolate, mud, and 7 on cotton. Gawa po ito ng ACS. Pasok na sa round of 16 sa Indian Wells ang Pinay tennis star na si Alex Yala. Ito matapos sa matras si world number 4 Coco Gauff dahil sa iniindang injury sa kanilang inaabangang third round match. Sa isang Instagram story, binahagi ni Gauff na nakaramdam siya ng weird pain sa kaliwang bahagi ng kanyang braso at kailangan niyang sumailalim sa MRI. Susunod na kakaharapin naman ni Alex Yala si Linda Noskova ng Czech Republic para sa quarterfinals ng naturang torneo. Ladwin 6 na taong gulang na dalagita sa bayan ng Las Navas, Northern Samar, sinaksak ng construction worker sa loob ng classroom. Ay, bakit? Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34, Jane May Buntag. Sugatan ang isang 16 na taong gulang na babae ng Barangay Dolores, Las Navas, Northern Samar na bigla na lamang saksakin ng isang construction worker. Ang suspect, kinilala na si Unel, 38 taong gulang. Ayon sa PNP, nangyari ang pananaksak sa loob mismo ng classroom sa isang elementary school habang ang biktima ay nag-charge na kanyang cellphone. Biglang dumating ang suspect, tinakpan ang bibig ng biktima at bigla niyang sinaksak sa kanang balikat. Nakatakbo ang biktima at nakahingi pa ito ng tulong at agad itong isinugod sa Northern Samar Provincial Hospital. Nahuli ang nasabing akusado ng barangay officials at ng Barangay Dolores sa Navas, Northern Samar nang ituro mismo ito na nasabing biktima. Nakuha rin ang kutsilyo na ginamit. Dinala ng barangay officials ang suspect sa Las Navas Police at nakatakdang humarap sa rampatang kaso. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, Arts 34, Jane Galit Bantayan ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dagan salamat, Jane Galit Bantayan. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa mga suki natin dyan sa Santa Marcela, Apayao. Magandang umaga din po sa mga taga-Aray at Pampanga. May taaba kay Kayungan at sa mga suki ho natin dyan po sa Mindanao, may buntag. Magandang Umaga Pilipinas. Alam ba niyong isang malawakang pag-aaral na tumagal ng 25 years ang nagpapakita na nakababahalang koneksyon sa pagitan ng kulang sa tulog at sa panganib ng pagkakaroon ng demensya. Ayan ha. Kaya doon sa mga mahilig magpuyat at nanonood lamang ng Netflix, wala namang kabuluhan yung ginagawa. Ha? Makinig kayo mabuti. Ayon sa pananaliksik na inilathala sa journal na Nature Communications, ang mga individual na natutulog ng 6 na oras o mas mababa pa sa gabi, edad 50, 60, 70, may 30% na mas mataas na posibilidad na magkaroon ng demensya kumpara sa mga may sapat na pahinga. Ayan. Sa mga senior dyan, ha? At sa mga golden boys, ang demensya ay hindi lamang simpleng pagkalimot.
Ayon sa World Health Organization, ito isang syndrome kung saan ang paghina ng cognitive function ay higit na inaasahang epekto ng normal na pagtanda. Naaapektuhan ito ang memorya at pag-iisip, orientation at comprehension, kakalula, kapasidad sa pagkatuto, wika at ang pagpapasyak o judgment. Nilinaw naman ng mga mananaliksik ng natuklasan ay isang correlation o kaugnayan lamang bagamat may malakas na koneksyon ang maikling oras ng tulog sa panganib ng demensya. Hindi direktang sinasabi ng pag-aaral na ang puyat ang tanging sanhi ng paghina ng isip ng mga matatanda. Ayan ha. Kaya dun ho sa mga mahilig magpuyat dyan, nang wala namang kabuluhan, siguro agahan yung tulog. Kung kailangan nyo gumising ng alas 4 para makinig ho sa aking programa, ayan, o alas 3 para subaybayan ang balitang prom day, tulog din ho kayo na maaga. Maganda umaga, Pilipinas! High value individual drug suspect arestado sa Mayban's operation sa Urdaneta City, Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Fajardo, Aris 38, Masantos, Siakbasan. Freddy. Masantos siya kabusan, Kuyang Angel. Dahil sa kustodiya ng Urdaneta City Police Station ang high-value individual drug suspect na isang 53 anyos na lalaki, residente ng syudad matapos itong masakote sa ikinasang anti-drug by bust operation ng PNP. Sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel J.C. Balinang na nakarating sa tanggapan ni Provincial Director Colonel Arbil Merculio, alas 4 ng madaling araw kahapon, isinagawa ang operasyon sa Barangay Santa Lucia ng nasabing lungsod na pinangunahan ng Pangasinan Police Provincial Drug Enforcement Unit. Katuwang ang Provincial Intelligence Unit, Provincial Intelligence Team ng Pangasinan PPO, Regional Intelligence Division, Regional Police Drug Enforcement Unit ng PRO1 at Urdaneta City Police Station in coordination with PDEA Region 1 at nakabili sa suspect ng isang nut-tied plastic sachet na naglalaman na hinihinalang Cebu na tumitimbang ng 35 gramo na may street drug price na 230,000 pesos. Ang polis na nagkunyaring bayar kapalit ng magmani kaya agad inaresto ang suspect. Kasong paglabag sa Section 5 and 11 ng Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng akusado. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aris 38, tag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Hong Kong. Kumusta na yung mga taga Kidapawan City at taga Santa Maria, Laguna? Mga misis, amoy araw mas mister pag-uwi galing ng trabaho? Abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw tumoy pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Anbita mo lang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, I challenge you. Subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Sulit na sulit. Formal namang inilunsad ng Bureau of Customs, Land Transportation Office, Department of Transportation, Department of Finance ang Electronic Certificate of Payment o ECP system. Layunin ng hakbang na gawing mas high-tech, mabilis, transparent, ligtas ang proseso ng importation ng mga sasakyan sa bansa. Ito'y upang masiguro na lahat ng transaksyon sa mga motor vehicle ay dadaan sa lehitimong proseso at direktang makatutulong sa pagsugpo sa smuggling. Sinabi ni Customs Commissioner Ariel Pumuseno dahil sa automated workflow ng ECPS mula sa vision hanggang transmission ng datos patungo sa LTO, magiging halos imposible na para sa mga smuggler na makalusot sa sistema. Kinatigan din ito ng LTO Assistant Secretary na si Marcos Lacanilao at ang grupo ng industriya na nasa automotive gaya ng Campi at Abid na nagsabing ang bagong sistema isang game changer na magpapatatag sa integridad ng vehicle registration sa pamamagitan ng paggamit ng mga shared at verifiable digital records. Ayon naman kay Transportation Secretary Banyo Lopez, bahagi na sabing inisyatiba ng whole of government approach ng Pangulong Bongbong Marcos tungo sa digitalization. Mangingisda kritikal matapos ng tag-in sa batok habang nagkukumpuni ng fishing boat sa Baybay Leyte. Ano ba yan? Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32, maupay nga agad Jimmy. Isang mangingisda kritikal matapos tagain sa batok sa syudad ng Baybay.
Kinilala ng PNP ang biktima si alias Leo, 59 anyos, residente ng Barangay Maslog, na kilalang suspect si alias June, 64 anyos, may asawa kabarangay ng biktima. Nangyari sa alas 12:45 kahapon ng hapon sa Barangay Maslog, Baybay City. Sa investigasyon ng PNP, bago insidente ang biktima ay nagkukumpuni ng fishing boat sa kanilang bakuran nang walang dahilan nilapitan ito ng suspect at tinagas sa batok. Nakatakbo ang biktima para makihingi ng tulong sa kaniyang kapatid at itinakbo ito sa Immaculate Conception Hospital sa naturang syudad para malapatan ng kakurang lunas. Agad naman naaresto ang suspect ng kapulisan. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si Arstratito Jimmy Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Jimmy. Sa mga panahon ito, huwag nyo nang dagdagan ng init ng ulo. Yung pong problema natin sa petrolyo, ha? Mantakin ho ninyo ang per barrel sa world market, $120 per barrel. And the other week, nasa mga 50 plus lang ito. 50, 60. At ang palitan ng dolyar laban sa piso, 59.50 per dollar. Ay, sus, may mabuti na lang ang family alcohol, hindi ho nag-i-increase, ha? Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating baunin, proteksyon ng pamilya laban sa mikrobyo. Ang family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabedrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Mga PUV driver sa iba't ibang panig ng Bataan, umaaray na sa mataas na presyo ng langis. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Mabigat na pasanin ngayon para sa mga namamasada at iba pang sektor sa lalawigan ng Bataan ang pagtaas ng presyo ng langis. Ramdam na ito ng mga tsuper, ng papaserong jeep, bus, tricycle at iba pang uri ng transportasyon matapos magpatupad ng dagdag presyo ang ilang gasolinahan sa gasolina at diesel. Dahil dito may ilang tsuper ang napilitang magdagdag ng singil sa pamasahe o kaya'y makiusap sa kanilang mga pasahero na magbigay ng kaunting konsiderasyon, dagdag na bayad kahit wala pang opisyal na abiso na pinapayagan ang pagtaas ng pasahe. Sa panayam ng DCRS News sa ilang namamasada na tumangging magpabanggit ng pangalan, sinabi nilang halos kakarampot na lamang ang kanilang kinikita na naiuwi sa kanilang pamilya. Dagdag pa nila, mahal na rin ang mga pyesa na sasakyan kapag sila ay nasisiraan. Hindi lamang anila ang sektor ng transportasyon ang apektado dito, kundi maging ang mga maliliit at malalaking fishing vessel at fishing boat na gumagamit ng krudo sa pangisda. Gayon din ang mga sasakyang ginagamit sa sektor ng agrikultura na umaasa sa diesel at gasolina sa kanilang operasyon. Danny Kumilang, RS37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabak kay Kayungan sa mga suki natin dyan po sa Pampanga. Nagpatupad na ng mahigpit na Energy Conservation Protocol ang mga tanggapan ng pamahalaan dyan po sa lalawigan ng North Cotabato sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis. Alinsunod ito sa panawagan ni North Cotabato Governor Emilio Lala Talino Mendoza upang mapanatili ang katatagan ng lokal na ekonomiya at mapangalagaan din ang mga resources ng probinsya. Panawagan ni Governor Lala, maging responsable at makaisa sa pagtitipid ng gasolina at kuryente. Inikahit din ito ang mga residente ng lalawigan na planuhin ang biyahe, iwasan ang hindi mahalagang lakad. Sa mga tanggapan naman ng pamahalaan at mga organisasyon na may sasakyan, dapat niya magpatupad na ng carpooling o pagsasabay-sabay sa mga biyaheng may magkakaparehong destinasyon. Pinalilimitahin din ito ang official travel maliban lamang kung essential at indispensable o mahalaga sa pagpapatupad ng mga programa. Ayon pa kay Governor Lala, hanggat maaari gamitin ang virtual or online platforms para sa mga pagpupulong, pagsasanay at iba pang katulad na aktibidad maliban na lamang kung kinakailangan talaga ng personal appearance.
daming pwedeng gawin kung talagang gusto nating magtipid. Matapang naman kumilo si Senator Loren Legarda sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa bansa, kung saan umakyat na nga ang diesel ng 17 hanggang 24 pesos per liter. Ang gasolina naman 7 hanggang 13 pesos per liter ngayong linggo. Ang walang humpay na pagtaas dulot ng tensyon sa gitnang silangan at pagkaantala ng paigdikang supply ay nagdudulot ng mas matinding implication. Mabigat na pasanin ng pamilyang Pilipino, mga tsuper at maliliit na negosyante. Hindi tulad ng ibang panukala na katuon lamang sa suspensyon ng excise tax, ang Senate Bill 1842 ni Senator Loren o Fuel Price Relief Act, inihain noong March 9, ay nagtatatag ng Fuel Tax Stabilization Mechanism na nagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na suspindihin o bawasan ang parehong excise at value-added tax sa mga produktong petrolyo o pagsamahin ang dalawang hakbang upang makamit ang pinakaangkop na pagbabago sa presyo. Layunin itong patatagin ang presyo ng langis habang pinaliliit ang epekto sa kita ng mga bagamat maapektuhan ang paglaki ng kita ng pamahalaan. Binibigyan ng panukala ang Pangulo sa rekomendasyon ng Department of Budget Coordinating Committee at konsultasyon sa Department of Energy ng kapangyarihan na suspindihin o bawasan ang excise at VAT sa regular gasoline, unleaded premium gasoline, diesel fuel oil, kerosene, gayon din sa liquefied petroleum gas. Maaaring tumagal ng hanggang 90 araw ang suspensyon ng pagbabawas at maaaring palawigin ng karagdagang 90 araw kung magpapatuloy ang kondisyon. Otomatiko namang matatapos ang hakbang kapag bumaba na ang presyo ng krudo sa ibaba ng itinatakdang threshold sa loob ng 30 magkakasunod na araw. Maganda umaga, Pilipinas! Sa panig naman ng Kongreso, tiniyak ni House Speaker Faustino Boji D. III kasama ang Kongreso ng Sambayan ng Pilipino sa pagharap ng mga problemang dulot ng patuloy na tensyon sa Middle East na nagresulta na nga ng pagsipa ng presyo ng krudo sa merkado. Sa kanyang video message, sinabi ni Speaker D, batid ng mga mababatas ang takot at pangamba ng mga mamamayan sa epektong dulot ng digmaan sa Middle East, lalong-lalo na sa presyo ng langis, bilihin, pagkain, pamasahe at maging sa serbisyo. Ayon kay Speaker D, patuloy na nagtatrabaho ang gobyerno at maging ang mga mababatas upang matulungan ang mga ordinaryong mga mamamayan at ang taong bayan sa gitna ng kinakaharap na hamon. Nais ko pong ipabatid na hindi po kayo nag-iisa sa pagharap sa mga hamong ito. Ang kapulungan ng mga kinatawan po ay patuloy na ginagampanan ang mandato nitong pangalagaan ng kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Kasama po ang aking kapwa mambabatas at ng iba't ibang mga komite, kami po ay walang humpay na magsusulong ng mga priority bills at mga hakbang na makakatulong upang mapagaan ang epekto ng mga pangdaigdigang krisis sa ating mga kababayan. We recognize that this is a challenge we must face head-on, which is why the House of Representatives will work with the Executive to focus on the measures that will help cushion the effects of rising oil prices on the various sectors of our economy, especially our workers, commuters, farmers, and small businesses. Masugid po nating pagtutuunan ng pansin ang mga batas at patakaran na magpapalakas sa ating ekonomiya, magpoprotekta sa kabuhayan ng ating mga mamamayan, at magtitiyak ng kaginhawaan at kaligtasan ng taong bayan. Maganda umaga, Pilipinas! Nang iinggit naman si Kaloyo, dyan daw po sa Japan, wala pang increase ang kanilang diesel at saka gasolina. Bagay, doon naman, hilig din magbisikleta ang mga tao. Tsaka efficient yung kanilang public transport kaya bibihira gumagamit din ng gasolina doon. Maganda. Ohayo gozaimasu sa mga suki natin, sa mga Pilipino dyan po sa Japan. Sa Las Vegas naman, ang sabi ni Ma'am Evan Lang, $4.75 per gallon ngayon ang presyuhan sa Las Vegas.
Ayan. Magandang umaga din po sa mga Pilipinas sa Belgium. Maganda umaga, Pilipinas! Sa gitna ng tumataas na presyo ng langis dahil sa tensyon sa Middle East, hinihilingan ng Pangulong Bongbong Marcos sa Kongreso na bigyan siya ng emergency power upang mabawasan ang excise tax sa petrolyo at mapagbaan ang gastusin ng mga Pilipino. Isang paraan ng Pangulo upang para hindi ganap na maramdaman ang bigat ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo, bunga nga ng krisis sa gitnang silangan, ay ang paghiling na magkaroon ng emergency powers para sa bawas buwis ng petrolyo. Yun yung binabanggit natin kanina at meron nga pong isang bill na pinail si Senator Lola Legarda. Babala laban sa mga mapagsamantala sa presyo ng langis at mga pangunahing bilihin. Katunayan, meron na pong mahigit sa 70 mga gasolinahan ang iniimbestigahan nga ngayon ng Department of Energy. Mga iba't ibang paraan na dapat ipatutupad ng lahat ng ahensya ng pamahalaan para makatipid. Ang inihikayat nga yung ibang mga government agency mag-carpooling at bantayan ang mga magsasamantalang negosyante sa iba't ibang pamamaraan. Kinakailangan ho talaga pagtulong-tulungan ho natin. Ito pong problemang ito na kinakaharap po ng ating bayan. Emergency powers kay Pangulong BBM para mabawasan ang buwis sa petrolyo, kayang tapusin na mabilisan ayon naman kay Tito Sen. Detalye ng balita mula kay Raymond Dadpaa, Saris 28. Raymond, good morning. Nangako ang pamunuan ng Senado na mabilis nilang aksyonan ang hinihinging emergency powers ni Pangulong Bongbong Marcos upang babaan ang excise tax sa mga petrolyo. Ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, kaya itong maaprubahan bago sila magpakasyon ngayong Holy Week. Ang kailangan lang ay matanggap na nila ang kopya mula sa Malacanang. Sabi ni Soto, dahil ito ay emergency, tatapusin nila sa 12 linggo ng kanilang sesyon. Agad nakikilos ang Senate Committee on Finance, Ways and Means at Energy. Kaisa din dito si Senate President Pro Tempore Panfiloping Lacson sa pagsasabing gagawin nila itong priority. Kung sakali man na merong tumutol dito ay ang mga ayaw tulungan ng ating mga kababayan na naghihirap dahil sa matinding pagsirit ng presyo ng petrolyo dahil sa gera sa Middle East. Narito si Senate President Tito Soto. Kaya naman yan. Kung talagang emergency kaya yan. Pero may request na ba, SP? May request na? Well, I'm supposed to receive it today. The proposals. I'm supposed to receive it today and then I will forward it to the proper committees by tonight or tomorrow. What Tapos, kausapin din namin. will that be? Ways and Means and Finance. And then most probably Energy. And maghihiring agad. Ito si RH28, Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. 439. Nananawagan naman ang Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG kay Pangulong Bongbong Marcos agad na paimbestigahan sa Department of Energy ang mga gasolinahan na tumatangking magbenta ng diesel at gasolina sa mga magsasaka na nagdadala ng sarili nilang container. Ayon sa grupo, nakatanggap sila ng mga reklamo hinggil sa mga maliliit na mga magsasaka at mga mangingisda na 4 na araw nang hindi pinagbebentahan ng produktong petrolyo. Naku, o nga pala, Kasi ang sabi ho ng DOA, bawal magbitbit ng ng container. Paliwanag ng SINAG Chairperson na si Rosendo So, hindi naman maaaring dalhin ng mga magsasaka at mangingisda sa gas station ang kanilang traktora o irrigation pump at mga bangka para lamang mapagbilhan sila ng langis. Ginit ni So, hindi katanggap-tanggap lalo pat umaasa ang mga magsasaka at mga mangingisda sa diesel, hindi lamang para sa transportasyon kundi para sa produksyon ng pagkain. Hindi anya sila mabibigyan ng akses sa petrolyo, tiyak na maaantala din ang agricultural operations, lalong-lalo na at pasimula na ang planting season. Pakiusap ng grupo sa Department of Energy, maglabas ng direktiba laban sa mga fuel retailer na tumatangging magbenta ng langis nang walang sapat na dahilan o paliwanag at magsagawa ng mas mahigpit na monitoring para maiwasan ang hoarding at iba pang pang-aabusong magpapalala lamang sa nararanasang krisis. Ayun. Kasi nga may unang direktiba ang Department of Energy na hindi po pwedeng magbenta sa mga magdadala ng container. Paano nga naman yung mga mangingisda, meron ba silang Ang problema yung iba wala namang ID na sila'y farmer.
Di ba? Ay, Jesus, may paano kaya babalansin itong sitwasyon? Antabayan na ninyo, mami, at tingnan ho natin. Malu, baka pwede natin matawagan ang DOE, para si Secretary Sharon Garin. Kailangan ng balancing act dito. Maganda umaga, Pilipinas! May exemption naman daw ho pagkakarga ng container. Ang problema lang anong dadalhin nila? may ID ba yung mga magsasaka? Di ba? Problema, walang ID nga eh. Baka po pwede magrasyon na lang, Kasi yun ang problema. Paano? Yung identification ho eh. Maliban na siguro kung may certification manggagaling ho sa barangay. Ay, sus, man. Dami nating problema sa earth, Kain na lang tayo ng tsokolate para mas ma-relax tayo, At doon sa mga pabalik ng Pilipinas, tulungan ho natin ang ating mga magsasaka. Tangkilikin ho natin ang Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay brand ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po ito. Itinanim sa ilalim po ng mga nyugan, kaya ngayon ay nagpuproduce na sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Ang Tangerine Chocolate ay may mahigit 10 variants na mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check daw po ninyo sa tangerinechocolate.ph. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino magmagmalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine Chocolate 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan. Sana naman ay ating tangkilikin. 43 na makalipas ang alas 4 na umaga. Magbabalik tayo makalipas pa ang ilang hanap buhay. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke.
Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat... 38 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Tumaas man o hindi ang presyo ng diesel, tuloy ang pamimigay ng premyo ng pera ni Sherwin Alparo. Ayan ha. Ang tropa ni Sherwin kasama ang Pride Detergent ay nandyan sa barangay Daang Hari, Nabota City. Ha? Kala ko Daang Hari dito sa may Kabandang Cavite. Hindi. Iba pala ito. Daang Hari, Nabota City. Ayan ha. Abangan nyo dyan sa Daang Hari, Nabota City ang grupo nila Sherwin. Lakasan nyo ng inyong mga radyo, telebisyon. Ready na ba kayong tandaan ang ating Word of the Day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Ang ating word of the day ay clandestine. Ayan, clandestine. Sa Tagalog ho ay patago, sa Ilocano ay nalimid, at sa Hiligaynon, sikreto. Ayan ha, clandestine ang ating word of the day. Maganda umaga, Pilipinas! Wait ka muna ha, nakikiramay tayo sa pagyao ni Ginoong Edgar Cabangon, ang chairman ng ALC Group of Companies, may-ari ng radio station at DWIC. Yumao siya noong March 8 sa edad na 61. Si Edgar ay anak po ng yumaong dating ambassador na si Antonio Cabangon Chua at founder ng ALGC Group of Companies. Nakaburol ngayon lang labi ni Edgar Cabangon sa Chapel 6 ng Heritage Park sa Taguig City. Magkakaroon ng araw-araw na misa sa hapon at gabi. Magkakaroon naman ng funeral mass sa San Felipe Neri Parish sa Mandaluyong City, March 16, ganap na alas 12 ng tanghali. At bago ito hatid sa kanyang huling hantungan sa San Felipe Neri Catholic Cemetery sa Mandaluyong City. Nakikiramay ho tayo sa ating mga kaibigan dyan sa DWIC at sa pamilya po ni Ka Edgar. Ano ha? Eto pa. Rest in peace din po kay Mayor Bebot Ojena sa mga taga Coronadal City. Oo, may buntag. Nakikiramay din ho tayo sa pagyao ni Mayor Iliordo Bebot Ojena ng Coronadal City. At sa showbiz, si Bea Alonso naman daw at ang negosyanteng boyfriend nakatakda ng ikasal ngayong taon. Hindi kaya magbagong isip nila dahil tumataas ang presyo ng gasolina?
Alamin natin yan kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Ang nakatakdang kasalan ni Bea Alonzo at ng negosyanteng si Vincent Co ang pumutok na balita kahapon na sa marriage banns ng St. Peter the Apostle Parish sa Maynila ang pagpapakasal ni Ferdinand Vincent Co at Philbert Angeli Escalante Ranulio, ang tunay na pangalan ni Bea Alonzo. Hindi nakasaad kung kailan, pero ayon sa napagtatanungan namin sa Catholic Church, usually ay ina-announce ito 3 Sundays bago ang date ng kasal. Noong nakaraang taon pa man ay pinag-uusapan ng planong pagpapakasal at may chismis pa nga noon na nung nakaraang taon na nagpakasal na raw sila sa Spain pero itinanggi ito ng kapuso actress. Pero nang kumalat na ang balitang pagpapakasal, kinumpirma ng aming reliable source na meron daw talaga silang nakatakdang kasal sa Spain sa buwan ng Mayo ng taong ito. Hindi lang alam kung mauna muna ito ang sa Maynila o itong sa Spain. Kung naalala pa, noong nakaraang taon ay nagpictorial pa si Bea para sa isang produktong ine-endorse nito sa Andalusia, Spain. Doon nagsimula ang kwentong doon daw nila inaayos ang kasal. Pero hindi pa tiniyak ng aming reliable source kung saan sa Espanya ang kasal, basta mangyayari raw ito sa buwan ng Mayo. Kaya abang-abang na lang tayo sa susunod na balita. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie. Sana dito na lang sa Pilipinas. Gawin nila sa SMX Convention Center, ha? Ayan, alam ba ninyo, pumalo ng mahigit 1,600 events ang nagpabook sa SMX Convention Center sa 8 branch nito sa buong bansa noong nakarang taon. Sa ulat po ng SM Prime Holdings Incorporated, mas mataas ito ng 10% kung ikukumpara sa 1,480 events na naitala noong 2024. Kadalasan ho napipiling lugar na pagdausan ho ng mga event kaya nga nagkasal ang SMX Convention Center sa Metro Manila, Clark, Bacolod, Davao at Olongapo. Dahil sa mas pinalawak na lineup ng mga trade exhibition, consumer show, bridal fairs at cosplay convention, umakyat din ang bilang ng mga bisita, umabot ng 8.54 million. Aba! Mas mataas ito ng 34% kumpara noong 2024. Bilang tugon naman sa tumataas na demand, patuloy ang SMX sa pagpapalaki ng kanilang kapasidad kung saan 2 malalaking proyekto ang nakatakdang buksan sa pagitan po ng 2026 hanggang 2027. Muli namang binago ng National Unity Party ang kanilang posisyon hinggil sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Mula kasi sa conscience vote, bumalik ang partido sa kanilang orihinal na hiling para sa mga bagong ebidensya. Paglilinaw ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno, ang chairman ng NUP, hindi sila pabor sa pagpapatuloy ng kaso kung ang basehan lamang ay mga luma na o mga dati ng mga impormasyon. Nananawagan din ang NUP sa House Committee on Justice sa pamumuno ni Congresswoman Gerby Luistro maglatag ng mas matibay na kaso habang nagpapatuloy pa ang mga pagdinig. Gid ni Puno, ayaw ng NUP na magpadala ng mahinang kaso sa Senado na kalaunan ay mababasura lamang. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 54 makalipas ang alas 5 na umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi mga testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Pero ang sabi nga po ng mga dalubhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula. Mas mai-enjoy natin ang mga benepisyo ng ultabayo. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng about 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating sistema, itinataboy po nito yung mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ang ultabayo po ay tinitrigger nga po yung PDC, plasmacytoid dendritic cell. At yan po ang tinatawag na commander ng ating immune system. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Kung may mga katanungan pa ho kayo, mag-text lamang sa 0931-033-2871. Ulitin natin ha, 0931-033-2871. Lalong-lalo na ho yung mga senior citizen na may mga concerns tungkol po sa pag-take nila ng ultabayo. Ang ultabayo ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ito po ay available sa Mercury Drug Stores. Available din po ito sa HB1 Plus Pharmacy,
Curamed at Amesco Drug. Ayan, ha? At ang magandang balita, kapag bumili ka ng isang box ng Ultamayo Postbiotic, yung 30 capsules, sa alinamang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka pa rin ng free 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0981-0/2025. Mahalagang paalala, ang Ultamayo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH. Yan. Okay na. Ano na, may huli na si Sherwin Alparo. Sherwin, good morning. Yes, magandang umaga Kuya Angel. Dito nga sa Barangay Daang Hari na Botas, huli namin itong Barangay Tanod na nakikinig palagi sa DZRH. Ate, pangalan niyo po? Alexandro Garcia po, pangalan ko. Sir Alex, palagi kayo nakatune in sa DZRH? Araw-araw po. Sino paborito yung announcer tuwing umaga? Si Sir Angelo Palmones po. Angelo Palmones, ito meron kang 1,000 pieces. Salamat po. Kuya Angel. Para malungkot si Kuya. Kuya Alex, para malungkot ka. Puyat lang po, sir. Puyat lang. Magdamag kasing duty. Anong oras ka natutulog? Pag off na po, mga 7 po. 7 ng umaga. Hanggang anong oras? Ang duty ko po ay 12 ng madaling araw hanggang 7 ng umaga. Hindi, pero anong oras ka natutulog? Mga 7:30 po ng umaga. Hanggang? Bago man ang hali po, sir. Naku, di kulang yun. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 5 oras lang. Dapat tagu-ulta bayo. Hindi, tsaka dapat sisimulate mo talaga, partner, yung gabi, ha? Dapat madilim na madilim doon sa kwarto, ha? Pero sabagay, matagal na yata kayo na tutulog ng ganun kaikli lang, no? Ngayon, Angelo, ang sarap matulog dito sa Daang Hari. Ang lamig, ang ginaw. Lamig ba dyan? Opo. Mahangin. Siya, sige. Ibigyan mo na yung iba pang mga premyo natin kay Kuya Alex. Yung buwan, merong kanina parang may rainbow. Ang buwan? Oo, kanina parang may nakapalibot na rainbow. Fiesta ba dyan? Ba't ang daming banderitas? Banderitas. Baka siguro yun. Magpipiesta kasi rito ng Santo Niño de Passion po. Kailan? Santo Niño de Passion. Kailan ang piyesta dyan? Sa March 21 po. March 22. March 21 pa. Oo. Tuloy ba yung piyesta kahit na mataas ang presyo ng gasolina? Tuloy po. Wala mo makapigil, Sir Palmones. Sige. Okay. Imbitado ba si Sherwin, ha? Imbitado po, sir. Yun ang clandestine. Kung tayo may maimita ng pasikreto o hindi. Sige. Go! Dapat alam nyo kung ating word of the day. Tatay Alex, anong word of the day natin? Clandestine. 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 Ibig sabihin patago o kaya sikreto. Ayan, parang yung natanggap ni Kuya, dapat pag-uwi niya mamaya, i-clandestine niya yung pagtatago niyan. Para hindi makita para ni Mrs. Para hindi makuha ni Mrs. Pero dahil nakuha mo yung ating word of the day, meron kang medium component, hatid sa atin ng Astron, ang official radio set partner ng DZRH. Alagang Astron, alagang maaasahan. At syempre meron ka ring grocery bag mula yan sa ACS at sa DZRH. At ang pinakamalaki, pinakabago, pinakamabango, ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with stain away formula, 2 kilo yan. Kaya kahit gano'ng karaming kalaban, ubos yan. At syempre speaking of labahan, eto ng pinakabagong disenyo ng DZRH t-shirt, hindi mo nalalaban, isusuot mo na lang, minomodelo ng pinakabatang model, yan, no, ng barangay. Model ba ng barangay yan? Model ng barangay. Anong barangay ka? Barangay Star City. Barangay BSC po. Yan, Bicol State University. Imported pa yung model natin. Maraming salamat po, Sir Angelo Palmones, sa natanggap kong pa-premyo. Maraming salamat po. At sa DZRH po. Ingat po kayo, ha? Anong probinsya? Maraming salamat po. Anong probinsya mo, Kuya Alex? Bulacan po. Ay, Bulacan. Saan ka sa Bulacan? San Miguel po. San Miguel. San Miguel, katabi ng Norsagaray. Hindi pala, malayo. Malayo po yata, sir. Santa Maria. Santa Maria. Nevesia. Santa Maria, katabi ng Santa Maria. Ador. Hindi. Kay Kaador ba yan? San Miguel? Okay. Kay Kaador pala. Hindi.
Norsagaray yung kanya tsaka tsaka ano tawag dito? Yung Santa mother Maria. Hindi. Yung nga, Santa Maria, Norsagaray, at saka yung Santa Maria, tapos iba San Miguel? Angat. Malayo po, angkat po, angkat. Nilipat na pala. Nilipat na yung San Miguel. Kaya sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa DZRH. Baka kayo sa sunod nating winner sa DZRH Malakash promo kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Bottle Faro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Tutok lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Malakash promo. Hoy, kanina binabanggit ko, di ba? Yung mga edad 50, 60, 70, basta yung lagpas na golden age na, masama pala na kulang ang tulog, ano ha? Dahil kung hindi kulang ng tulog, hindi pa quality yung tulog, mas kandidato daw kayo magkaroon ng demensya, no ha? Anyway, nasa linya na natin at mga eksperto to pagdating sa tulugan Hindi naman magpapaliwanag tungkol sa tulog, ano ha? Sige na, Brian Posadas ng Theoxis Health Ventures. Sir Brian, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Kong Angel, at good morning sa mga tagapakinig at nanonood sa atin dito sa Magandang Umaga Pilipinas. Ayan, oo. Ano ang kinalaman ng tulog sa demensya? Bakit yung... Okay, kasi pag deep sleep tayo, Kong Angel, no, alam naman natin, yung body system natin recharges everything. So, ibig sabihin, nagkakaroon ng reset na tinatawag natin. So, mahalaga yan kapag malalim yung tulog natin. So, nangyayari yan pag malalim yung tulog natin. Pag nagkaroon tayo ng REM sleep, what happens, nare-reset. So, yung possibility of you having dementia, napiprevent din natin. Pero dapat quality yung tulog mo. Yes, mahalaga quality yung tulog natin. So, ang nangyayari din kasi, pagka chronic yung sleep loss mo, hindi lang just fatigue, nagkakaroon kasi yan ng changes sa brain biology natin. So, yun yung, kumbaga, hindi nagkakaroon ng tamang maintenance yung utak natin. So, that's the reason why nagkakaroon ng problema. Yung two important substance dyan, nakiklear natin during sleep, yung beta-amyloid tsaka yung tau protein. Yun yung may effect na posibleng mag-lead to dementia and Alzheimer's. So that's the reason why mahalaga that we get a good sleep. Kita mo naman. Sabi ko sa inyo pagdating sa tulugan, ang eksperto dyan si Boss Brian. Lalo na kalidad na tulog. Lalo na ang kalidad na tulog. Ayan, ha? Tsaka, doon sa mga madalas na nagpupuyat, sabi na sa inyo, mas madaling manlupaypay si Manoy sa mga kulang ng tulog. Di ba, Sir Brian? Kasi hindi recharge mo ng di ba? Hindi tama kasi yung again, the sleep does a lot of things in our body. There was even a findings about higher risk pag hindi tama yung sleep cycle mo for cancer, right? I think na-discuss na natin siya noong nakaraan. So, ganoon din, yung blood circulation natin, maaaring maapektuhan yan pag hindi tama yung pahinga natin. Ang erectile dysfunction, ang may kinalaman doon, yung flow ng dugo. Di ba? Yes. Yung mga micro, natin, kumbaga, dun yung mga maliliit na ugat, towards that na. Yun ang naapekto. Anyway, hindi yung tulog ang pag-uusapan natin. Kaya natin ni-request si Sir Brian na makasama ngayon. Yung palang mga aso, nangihina rin ang kanilang mga kalamnan, ang kanilang mga muscle? Yes, yan yung kasi may common thing naman ang mga aso at tao, We have our joints, na may mga collagen. We still also have the muscle. Ang dating lang, Kong Angel, hindi kasi naman nagrereklamo ang mga aso, di ba? Makikita na lang natin nananamlay yan. And the reason why we also have to talk about this, kasi maraming nakikinig sa atin at nanonood ng mga fur parents. Ibig sabihin, may mga alaga sila ng mga aso, and alam naman natin, Kong Angel, ngayon nga, if you look at the market, mas madalas makakakita ka ng dog food, right? Kasi yung mga candies before na para sa mga baby. Now, the reason when we start taking care of our fur babies, yung mga fur pets natin, ng mga companion animals, specifically the dogs, ang nangyayari, humahaba yung buhay nila, which is something that we want. Kaya lang, ang hindi natin alam, habang humahaba din yung buhay nila, humihina din yung muscles, humihina yung joints. So, yes, may arthritis din. Nagkaka-arthritis din ang mga alaga nating aso. So, kung mas mahaba yung buhay nila,
Tapos may arthritis naman sila. Of course, yung life Quality. nila, yung quality ng life ng mga aso, it's not good, no? So that's why makikita natin yan, common aging problem ng mga dogs. May aging din sila, kagaya ng tao. Yung joint degeneration, ito tawag natin arthritis. Nabanggit natin before, sa tao may sarcopenia rin sa aso. Nagkakaroon ng muscle loss. talaga? Nagkakaroon din sila ng connective tissue weakening. And then yung skin nila, tsaka yung coat. Kumbaga sa atin, parang natutuyo tayo, right? Ay, hindi naman, lalo na kapag naka-ultraflex ka. Pero yung mga typical, as you age, kasi bumababa yung collagen content ng body natin, bumababa yung production ng collagen sa tao, no? Yung skin natin nagda-dry. Ganon din sa aso. Yung coat nila tsaka yung fur, yung skin nila, nawawala yung glow, yung kintab, no? So paano na napapansin ng pet owners or yung mga fur parents natin na nag-age na yung aso ko? Usually mapapansin niyo yan pag bata yan ang sigla. Pero pag nagkakaedad na yan, hirap na rin yung tumayo pagkatapos matulog. Ayaw na niyan masyadong umakyat ng hagdan, mabagal na siyang maglakad at mas madalas nakahiga. Yan yun. May similarity, right? If you look at it, yung tao tsaka yung animals. And if you look at this, the thing is, mas maiksi kasi yung buhay ng mga aso, right? So, halimbawa, ang mga small dogs natin, yung mga Chihuahua, Shih Tzu, mga Pomeranian, no, na maliliit, 7 to 9 years old niya. Around 7-year-old niya, papasok na siya sa aging or sa senior citizen na siya. So, medyo senior na yung aso pag 7. Pag small. Pag medium dog, yung mga Beagle, yung mga Aspins natin, around 6-year-old niya, senior age na siya. Papasok na siya sa senior age. Yung mga malalaki, Labrador Retriever, German Shepherd, mas mabilis silang nagkakaedad. Around 5-year-old pa lang sila. Technically, senior na yung body nila. So that's the reason why kailangan pine-prevent, inaagapan, at tinutulungan din natin yung mga alaga. So kung yung collagen, kailangan ng tao, kailangan din pala ng hayop nun. Yes, kasi collagen is still one of the pinakamaraming protina even in animals, even in your dog, no? Sa ibang bansa actually kung Angel, binibigay din, 'di ba may HMB, no? Yung HMB is helps in muscle. Alam ba bang binibigay din ng HMB sa mga cows, sa mga baka? Binibigay din 'yan sa ibang bansa. Hindi pa siya masyadong practice sa Philippines, pero in more developed country, they give collagen, they give HMB para sa mga sa animals nila, specifically sa mga dogs. So may mga food supplements sa ibang bansa na meron ng marine collagen, the hydrolyzed marine collagen. It's still the best, no? The best type of collagen, yung hydrolyzed marine, kasi maliliit. Maganda ang absorption at mas effective. So even sa aso, they're taking it. Nakakatulong yan sa cartilage. Tapos meron na rin silang even glucosagreen, no? For animals, for joints ng mga dogs natin, and then the HMB na bagit natin, muscle preservation, para hindi nananatiling hindi humihina ng husto yung mga alaga nating pets. So, ibig sabihin yung Ultraflex na coffee, pwede yan sa aso? Huwag naman. Yan yung kailangan na namin i-clarify, no? Ultraflex coffee, caffeine kasi, and chocolate, hindi siya pwede Hindi sa pwede aso. sa aso. Yung plain. Yung plain, yung parang gatas lang. Yung plain natin. Yung Ultraflex plain, yan yung pwede sa dog. So, kumbaga, parang ang sabi nga namin dyan, if you are a fur parent, so, magkape ka ng Ultraflex, and then yung pet mo, Ultraflex plain. Pwede mong ihalo sa inumin niya o sa pagkain niya para magkaroon din siya ng supplementation, para pareho kayong hindi agad tumatanda. No? So kumbaga mas matagal mo makakasama yung fur baby mo. So that's the reason why we also have the plain. So kumbaga sa tao, it's a coffee. Don't give coffee sa dogs, kasi medyo toxic sa kanila ang coffee. You can give the plain. So, pwedeng plain sila. Kasi kung Angel, ang kagandahan niyan, yung formulation ng Ultraflex combines the three. The HMB, the glucosagreen, and your collagen. Now, ang tanong siguro ng mga fur parents, no? Gaano kadami ang ibibigay natin? Kapag medium dog pataas, it's okay with 1 sachet. Pagka yung mga Shih Tzu, kalahati per day. So, that's already okay for them. Ang tanong nila, meron naman yan sa Mercury? Wala pa rin naman yata sa butika.
Sa ngayon, Lazada, Shopee, TikTok pa rin siya. Pero we're working on it. So hopefully in the coming months, maging available na sa Mercury. So kumbaga, pwede na silang bumili nung para sa kanila tsaka sa dog nila. So mahalaga kung Angel, no? Again, if you're taking care of your pet animals, you can give Ultaflex plain. Make sure it's plain. You can mix it to your drink, to their drink habang ikaw naka-Ultaflex coffee. Pareho kayo mag-glow. Si Attorney Neville nagrereklamo naman. Sabi niya sa Iligan, SM sa Mercury Iligan daw, walang ultabayo. Kailangan magre-pipeline kami, Angel. Magre-pipeline kami. Kailangan pa daw pumunta ng Maynila para bumili. Sabi niya, bakit wala sa Iligan? Nagrereklamo. Nag-request naman na kami. So hopefully magkaroon na. Pag text nga lang kami kung Angel para padala namin siya sa Iligan. O kung hindi, sabi ko nga. Sabay na rin yung Ultaflex para sa joints. Isabay nila, hindi, i-check nila sa Amesco. Baka meron doon. Diba? Amesco at HB1. HB1 at saka Curamed, di ba? Pero sa Amesco kasi mas marami na rin ang Amesco eh. Yan, meron tayo sa Amesco. So, Attorney Nabil, doon nyo i-check Diyan sa mga taga-Iligan at mga taga-Kayan. Kung wala doon sa baka na meron sa Amesco. In the meantime, Sir Brian, thank you for joining us. Magandang umaga. Thank you, Kong Angel. 5:12 ang oras sa buong Kapuluan. Magandang umaga, Pilipinas! This time check is brought to you by ACM. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Masyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga-Aroroy Masbate. Martes tayo ngayon Huwag niyong kalimutan, ika-10 ng Marso 2026. Sumadsad sa panibagong record law ang palitan ng piso kontra dolyar sa gitna na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Sa datos ng Bankers Association of the Philippines, nagsara sa 59.50 ang kada US dollar. Ito na itinuturing na pinakamababang antas ng palitan ng piso kontra dolyar matapos malampasan ang dating record law na 59.46 na nai-record naman noong January 15. Umalo na sa mahigit $100 per barrel ang langis sa harap ng nangyayaring kaguluhan naman sa gitnang silangan. Itong kauna-unahang pagkakataon sumupa ng mahigit $100 ang presyo ng bawat bariles ng petrolyo sa nakalipas na 3 taon. Sa pagpapatuloy ng Chicago Mercantile Exchange, umabot ng $107.97 ang presyo per barrel ng Brent crude. Mas mataas ito ng 9.2% settlement price na $92.69 noong Biyernes. Samantala, nasa $107.06 naman per $107 ang halaga ng kada bariles ng West Texas Intermediate na isang light sweet crude oil na nililikha naman ng Estados Unidos. Mas mataas din ito ng 16.2% sa $90.90 na naitala noong nakaraang linggo. Tumipa ang presyo ng petrolyo ng 36% sa US crude prices, 28% naman sa Brent crude. Panahon na para wakasan ang pagdurusa ng mga estudyante na nasa malalayong lugar at matyagang pumapasok sa tinaguriang last mile schools. Itong binigyan din ni Senator Bongo, Vice Chairman ng Senate Committee on Health, bilang suporta sa Senate Bill 1937, naglalayong palakasin ng suporta sa mga public schools na nasa malalayong lugar o geographically isolated in disadvantaged areas o mga GIDA.
Ayon kay Go, panahon na para ilapit ang serbisyo ng pamahalaan sa mga kawawang estudyante sa mga liblib na lugar. Sinabi ng senador, bukod sa hadlang sa quality education, isa ring banta sa kalusugan at kaligtasan ng mga mag-aaral ang distansya at kakulangan ng maayos na pasilidad. Naniniwala si Senator Go na kung mabibigyan ng basic utilities sa mga naturang paaralan tulad ng kuryente at malinis na pasilidad, titibay ang tsansa ng mga mag-aaral para sa mas magandang kinabukasan. Panahon na po upang matuldukan natin ang kakulangan sa maayos na pasilidad at sapat na learning materials sa mga paaralan. Huwag na po nating hayaan na mapag-iwanan palalo ang ating mga kababayan na nasa lugar na malalayo at mahirap marating. Ang kalidad ng edukasyon ay karapatan ng bawat Pilipino at hindi dapat ito maging pribilehiyo para sa ilan lamang. Aprobado na sa House Committee on Ways and Means ang panukalang pagbuwag sa travel tax na ipinapato naman sa mga Pilipinong umaalis ng bansa. Dahil dito uusad na ang panukala patungo sa House Committee on Appropriations para sa susunod na deliberasyon bago ito dalhin sa plenaryo. Para kay Marikina City 2nd District Representative Miro Kimbo, mas nararapat na direktang ponduhan sa ilalim ng General Appropriations Act ang travel tax at hindi dapat na maging pasanin ng mga biyahero. Kasalukuyan ng travel tax ay sumusuporta sa mga programa ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIESA, Commission on Higher Education at National Commission for Culture and the Arts o NCAA. Nasa 6 na piso hanggang 10 piso matatapya sa presyo ng kada litro ng petrolyo sakaling suspindihin ang excise tax sa petrolyo. Iniulat ito ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev Undersecretary na si Rosemary Edilion. Ayon kay Edilion, sakaling maaprubahan ang panukala, aalisin ang fuel excise tax na nasa 10 piso at makakabawas ito sa presyo ng kada litro ng gasolina habang 6 pesos per liter naman ang magiging kabawasan sa diesel. Ngayon ay 5 panukala na nakabimbin sa Kongreso kaugnay ng pagbibigay ng emergency power sa Pangulong Bongbong Marcos upang suspindihin o tapyasan ang excise tax sa langis sa harap nga ng tensyong nangyayari sa Middle East. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa mga may lakad, huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May 2 formulation ng Pamela alcohol na pwede nating pagpilian, ha? Yung Family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng Family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong Family Rubbing Compound Improved Alcolone. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kamadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family Rubbing Alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon, mabibili sa mga butik at convenience stores nationwide. Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama na natin si Ma'am Veronica Torres ng Pag-asa. Ma'am Veronica, good morning. Good morning din po Sir Angel at sa ating mga taga-subaybay sa DZRH. Ngayong araw nga ay may minomonitor tayong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong low pressure area na ito, mataas ang tsansa na maging isang ganap na bagyo in the next 24 to 48 hours. Gayunpaman, mababa ang tsansang pumasok ng ating Area of Responsibility at walang direktang epekto sa kahit anong parte ng ating bansa. Gayunpaman, yung kanyang trough extension ang makakaapekto sa Visayas at Mindanao. Northeast monsoon naman o amihan ang makakaapekto sa Luzon area. Asahan nga natin na yung trough ng low pressure area na ating minomonitor, magpapaulan yan sa Visayas, Mindanao at Masbate. Maulap na papawirin at mga may hinang pag-ulan naman ang dala ng amihan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Quezon at nalalabing bahagi ng Bicol Region. Mas magandang panahon sa nalalabing bahagi ng Luzon kung saan sa Metro Manila and the rest of Luzon may mga tsansa lamang ng mga may hinang pag-ulan. Wala naman tayong nakataas na gale warning sa kahit anong dagat baybay ng ating bansa. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagi ng ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres. Ma'am Veronica, ang lakas ng ulan kahapon sa Mindanao, ha? Opo, dahil nga po yan sa epekto ng low pressure, ng trough ng low pressure area, kaya po ingat pa rin sa mga kababayan natin, lalo na yung mga inuulan ng mga nakaraang araw pa sa mga banta ng pagbaha
o pagguho ng lupa. Although by tomorrow naman, nakikita natin na mas konti na yung mga areas na papaulanin nitong trough ng LPA po na ito. Pero sana na nga, wag nang tumuloy itong LPA na ito, no ha? Opo, mababa naman po yung chance ang pumasok ng ating PAR at nakita nga po natin na posibleng papalayo na po ito ng ating bansa. Maraming salamat, Ma'am Veronica Torres, mula po sa Pag-asa. Magandang umaga po. Salamat po, good morning. 5:21 ang oras sa buong kapuluan. Maganda umaga, Pilipinas! DZRH number 1 na naman! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. NBC Milliones. NBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos. Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes.
mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Master Manora Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Impormasyon kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 28 na po, 29 na. 29 makalipas ang alas 5 ng umaga. Iba ang hamon ng buhay sa ating mga OFW at sa mga overseas Pilipino. Hindi madali ang mapalayo ka sa pamilya. Bukod sa homesickness, isa sa pinakamalaking hamon ay ang pamamahala ng pera. Paano nga ba may uuwi ng sigurado, mabilis at walang dagdag na gastusin ang pinaghirapan ng ating mga OFW o mga Pilipino overseas? Paano nga ba makapag-iipon para sa kinabukasan ng kanilang pamilya? Ngayong umaga makakasama natin ang Land Bank, ibabahagi sa atin ng isang produkto na makatutulong sa pag-abot ng pangarap ng ating mga OFW. Sa mga Pilipino ho dyan sa iba't ibang panig ho ng mundo, magandang umaga. Makakasama natin si Jeff Mark Salvador, isang senior remittance marketing specialist mula sa Land Bank upang ipakilala ang Go Bayani account. At ito ay isang digital account para sa mga OFW na maaaring gamitin kahit saan man panig ng mundo sila naroon. Jeff, magandang umaga sa iyo. Kumusta ka na, Sir Jeff? Magandang umaga po, Sir Angel. Magandang umaga, Pilipinas. So good morning din po sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig po sa ating programa ngayon. Lalong-lalo na yung mga OFW, Oo, yung mga Pilipino yes, yung mga OFW natin dyan sa Kuwait, yung mga hindi pa nakakabalik at saka doon sa mga gusto pang umuwi, yan. Siguro yes, para mas maintindihan nila, Sir Jeff, ano ang Go Bayani account? So ang Land Bank Go Bayani, Sir Angel, ay isang digital savings account po ng Land Bank na sadyang ginawa po para sa ating mga minamahal na overseas Filipinos, overseas Filipino workers, at panirin po sa mga kapamilya
na naiiwan or maiiwan po nila dito sa bansa. Isa po itong Anong yes, kaibahan nito? Anong kaibahan nito doon sa ibang mga existing products natin? Okay po. So ang Landbank Go Bayani, Sir Angel, ay sadyang ginawa po para sa ating mga OFWs. Zero initial deposit po ito at zero maintaining balance din po. At number 1 po talaga sa Angel na pinagkaiba ay yung mode of account opening. Kasi pag sinabi po nilang Landbank account, di ba nasa isip po agad ng mga kababayan natin pupunta pa ng Landbank branch para mag-open ng account. So pipila, mahabang ang pila, maraming tao, ganon. So yun po ang tinanggal ng Landbank ngayon. So since online po ito, kailangan lang po nila is internet connection, smartphone at one valid ID. Makakapag-open na po sila ng account. Teka muna, paano yung card nila? Kasi syempre, iba gusto pa rin may physical na card silang hawak Okay po. Ang pagkakaroon naman po ng physical card, Sir Angel, ay optional. So kung gusto po nila ng ATM card, ang gagawin lang po nila is pumunta sa Landbank branch na mapipili po nila upon account opening. So sa last step po kasi ng ating proseso, meron po silang option doon na pumili ng Landbank branch kung saan po nila gustong i-claim yung kanilang ATM card. Pero kung hindi naman po nila or kung ayaw po nila magkaroon muna ng card kasi makapal na daw po yung wallet, Sir Angel. So pwede rin pong cardless po tayo. So kahit wala pong ATM card, pwede po sila mag-fund transfer, mag-bills payment, magkaroon ng online transactions at mag-ipon gamit po ang kanilang Landbank Go Bayani. So optional po ang pagkakaroon ng ATM card, Sir Angel. At teka muna, paano kung halimbawa hindi na matagal na ma-deposit yan? May dormancy ba ito? Dormancy, so ang dormancy period po natin, Sir Angel, dapat magkaroon po tayo ng at least isang deposit transaction or withdrawal. Dapat po may movement yung ating account sa loob po ng dalawang taon. Pero if ever man po na hindi po nila yun magawa, hindi po sila kailangan mag-alala kasi po no dormancy fee itong ating Go Bayani Savings Account. Okay. Kasi baka yung iba makalimutan So ito, walang dormancy fee. Wala po. Yun po yung kinaganda nitong ating Landbank Go Bayani Savings Account. Ano pwede nilang puntahan? Anong website? Paano sila magbubukas? Para po mag-open. Okay, ang proseso po nitong ating Landbank Go Bayani account opening, gagawin lang po nila, Sir Angel, ay i-download ang Landbank mobile banking app sa kanilang mga cellphone. So pwede po itong i-download sa Google Play Store, Apple App Store, and Huawei App Gallery. So yun lang po. After po nila ma-download or ma-install yung app, click lang po nila yung open an account at sundan lang po ang proseso. So nasa 10 to 15 minutes lang po yung account opening process natin. Napakabilis. So kahit saan man po sila sa mundo, pwede po sila mag-open ng account. One valid ID, Sir Angel, ito po yung mga IDs na pwede po nilang gamitin. Pwede po passport, PRC, UMID, SSS, driver's license, and PhilSys or yung Philippine National ID po natin. So sure na sure po tayo na isa sa mga IDs na yan, meron po ang bawat isa or ang ating mga OFW. So talaga makakapag-open po sila ng account. Ayun, okay. Pero sabi dito sa ini-scan kasi namin, open ito sa Dubai, Hong Kong, Singapore, Europe at Amerika. Paano yung ibang Middle East countries? Actually, Sir Angel, sa lahat po talaga. Open na to? Kahit saan man po tayo sa mundo. Opo, since online lang po siya, so kahit saan po tayo sa mundo, pwede po tayo mag-open ng sariling Go Bayani Savings Account. At sadyang ginawa po ito para din po sa ating mga kapamilya o mga pamilya po ng ating mga OFWs na nandito sa Pilipinas para mas mapadali po yung pagpapadala ng pera, pagtatransact online. So yun po yung gusto nating gawin ng bawat isa. Teka muna, so ang mag-o-open ito yung nandun sa abroad, hindi yung nandito sa Pilipinas? Pwede po silang mag-open, Sir Angel, mapa-abroad man or kahit nandito po sila sa Pilipinas. Okay. So since online po, kahit saan po sila, pwede kung maisipan po nilang mag-open ng account, basta may dala po silang smartphone, may internet connection sila at meron po silang one valid ID na nabanggit ko po kanina, pwede po silang mag-open ng account. So, yung kaanak sa Pilipinas, pwede siya mag-open tapos ipadala niya doon sa kanyang doon sa OFW para yung OFW maghuhulog. Ganun ba 'yon? Magta-transfer? Yes po, pwede. Yes, Sir Angel. As long as 18 years old pataas po sila. Yun po talaga yung age requirement natin. 18 years old pataas
yun po yung mga pwedeng mag-open ng account online. Hanggang ilang account ang pwedeng buksan? Halimbawa, OFW ako, meron akong 3 anak. Pwede ko bang buksan ng isa-isa yung mga anak ko para hindi na ako dadaan sa remittance sa sa mga money remittance, Mga remittance centers. Mga remittance Ganun po, center. Pwede ko na idiretso doon? Pwede bang ganon? Yes po, ang magandang gawin po natin, Sir Angel, for example, ako, OFW po ako. Mag-open po ako ng Landbank Go Bayani Savings Account para meron po akong mismong account as OFW. At yung aking mga kapamilya naman po, mag-open din po sila mismo. Kumbaga sila po ang mag-open ng sarili nilang account. Okay. Opo. So mas maganda po yun kasi halimbawa, nasa ibang bansa na po ako, libre lang po yung pagpapadala natin ng pera pag land bank to land bank account. Kasi isa po yan sa mga features ng ating Go Bayani account or ng ating mobile banking app. Pag nag-online fund transfer po tayo, Sir Angel, land bank to land bank, wala pong bayad yan. Walang bayad, po tayo dyan. Yes po, libre. Libre yan, Sir Angel. Pag ibang bangko naman po ang papadalhan natin, pwede rin. Ngayon lang, meron po tayong service fee. Pero pag 1,000 and below, yung ipapadala natin sa ibang bangko or sa mga e-wallets, first 3 transactions po daily na 1,000 below, libre din po yun. So wala pong bayad. O di ba marami pong libre with Land Bank. Ano yung 1,000? 1,000 pesos o $1,000? 1,000 pesos below. 1,000 pesos below. 1,000 pesos below. Opo, first 3 transactions daily, libre din po yun. Paano yung... At saka itong ating Land Bank Go Bayani po, Sir Angel, ay peso savings account. Peso. Hindi, pero halimbawa nga, ang ipapadala dollar galing sa Amerika, papadala sa Pilipinas, ano yun? Automatic ang conversion? Yes po, automatic po ang conversion ng ating ng currency. Halimbawa, sa US po tayo. Ang unang gagawin po ng ating mga OFWs ay ipapadala or i-deposit niya po muna sa kanyang sariling account. Sa sariling account. Yung dollar na yon. Okay. Opo. Once meron na pong pondo, yung kanyang Go Bayani account, that's the time po na pwede na po siyang mag-fund transfer dito sa Pilipinas. Yun. Kumbaga, mako-convert po yung dollar nila, papasok po sa account nila as peso. Once may peso account na po or may pondo na po yung kanilang Go Bayani account, pwede po sila mag-fund transfer na agad dito po sa Pilipinas, sa mga kapamilya nila dito sa Pilipinas. At the current rate, kung ano yung rate na yes, sir. Umiiral na rate. Magkano nun? Walang walang transaction fee yun, ha? Yung pag doon po, yung padala, yung fund transfer, Sir Angel, from land bank to land bank account, wala pong bayad yon. Kahit nasa ibang bansa po sila, nag-fund transfer sila online, libre po yun pag land bank to land bank. Ayun. Kung mawala ng negosyo dito yung mga remittance company. Ang mahal isang beses na lang po yung service fee nila doon sa ibang bansa. Kasi pag nag-deposit po sila doon sa ibang bansa, Sir Angel, meron po talagang service fee. Once lang po yun. Kasi yun po yung gagamitin nila or yun po yung bayad nila pag nag-deposit sila sa mismong account nila. Pero yung padala nila sa Pilipinas, wala na po yun. Kasi fund transfer na lang po yung gagawin nila. Online na po yun. Okay. Ang ganda na. Teka muna. So paano sila magta-transfer ng account? It has to be from another account. Paano sila maglalagay? Opo, paglalagay po sila, Sir Angel, ang mangyayari po, may sari-sariling savings account po sila. Doon sa ibang isang bansa. Account po para sa OFW, isang Go Bayani account po para sa OFW natin, at isang Go Bayani din po para sa mga kapamilya nila. So wala po itong limit kung ilang miyembro po yung meron sila sa pamilya. So pwede rin po kahit tigi-isang account po yung mga anak nila, as long as 18 years old pataas na sila, pwede po silang mag-open. So from land bank account po ng OFW natin, pag nag-fund transfer po siya dun sa land bank account ng kapamilya, yun po yung walang bayad. Libre po yun. Yeah. Taiwan, meron, di ba? Yes po. May mga nagtatanong na dito, meron Taiwan. Po tayo. Okay. Opo, meron po pwede po tayong mag-open ng account sa Taiwan, kahit saan po tayo sa mundo. Pwede po yan, Sir Angel. Kasi online lang po ito. Opo. Paano daw kung walang kamag-anak na OFW dito? Naman? Imposible naman. Walang kamag-anak na OFW. Pero anyway, tatanong. Opo, kahit hindi po kamag-anak, Sir Angel, pwede pa rin naman po mag-open ng account. Yung nasa Pilipinas. Para at least kung nagpadala po sila ng pera from land bank to land bank, libre.
Yan po yung maganda. Hindi, kung wala silang Hindi kamag-anak. naman po kailangang Kung wala naman wala silang... pong kamag-anak, ang mangyayari, hindi po sila magpapadala. Mas maganda yan, pwede po nilang gamitin yung ating Go Bayani account sa kanilang pag-iipon, pag-i-invest, pati po sa kanilang mga online transactions. Yun po. Hindi, pero kung Kasi wala... hindi lang naman po fund transfer yung pwede nilang gawin, Sir Angel. Pwede din po sila mag-save dito. Pwede din po sila mag-invest kung gusto po nilang palaguin pa yung kanilang pondo. Pwede po sila mag-invest gamit po ang ating Land Bank mobile banking app. Oo, yan. Oo nga, para mabawasan yung double P, kasi yun ang nangyayari. Di ba? Na-charge na. Pagdating dito, may charges na naman. Ganun yun sa mga dollar remittances. Teka muna. Sabi ko nga, kung wala kayong kamag-anak dito sa Pilipinas, gusto nyo mag-open ng, ng Go Bayani, wala kayong mapagdalhan, pwede naman yung account ko. Or sa akin, Sir Angel, pwede naman din po. Okay. Sir Jeff, ano yung mensahe? Marami sa atin, nagre-react na yung ating mga kababayan. Ano gusto mo iparating na mensahe sa kanila? Okay po. Para po sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa, pati na rin po yung mga pamilya po nila dito sa Pilipinas. So isa po ito sa mga adikain ng Land Bank at ng ating gobyerno na bigyan po ng mas mura, mas simple at mas accessible na pagbabangko ang ating mga kababayan. Kaya po ginawa itong ating Land Bank Go Bayani Savings Account. Isa po sa mga features din po ng ating Land Bank Go Bayani is yung bills payment. Pwede po silang mag-contribute ng kanilang pag-ibig at saka SSS contributions gamit po itong Land Bank Go Bayani Savings Account. At huwag din po silang matakot, Sir Angel, na magkaroon ng online banking. Kasi di ba ang iba natatakot na ma-scam, ma-hack. So ang gagawin lang po nila is mag-ingat. Huwag po nilang i-share yung kanilang mga PIN, yung password, user ID, OTP, sa kung kani-kanino man. So mas maganda sila lang po nakakaalam para hindi po sila maloko na ibang tao. At ito pa, Sir Angel, may promo po ang Land Bank ngayon. So kung sino man po ang mag-open ng Land Bank Go Bayani Savings Account hanggang June 30, 2026, meron pong pa 100 pesos ang Land Bank. So makakatanggap po sila ng 100 pesos, papasok po yan sa kanilang Land Bank Go Bayani Savings Account. So, mag-open lang tayo, diba? Libre na po yung, libre lang po yung account opening. May 100 pa po na papasok. 100 pesos na papasok po sa kanilang Go Bayani Savings Account. So, in-encourage po namin ang lahat na mag-open po ng Land Bank Go Bayani Savings Account. Sir Jeff, maraming salamat for joining us. At para sa mga OFW natin, eto na. Yung hinahanap na pagkakataong makapagpapadala ng walang charges, additional charges. Thank you, Sir Jeff. Magandang umaga. Salamat din po, Sir Angel. Good morning po. Thank you. Si Ginoong Jeff Max Salvador, Senior Remittance Marketing Specialist ng Land Bank. Maraming salamat po dito sa Go Bayani, ang digital account para sa mga modernong bayani. At sa ating mga OFW sa buong mundo, kayo po ang dahilan kung bakit maraming pamilyang Pilipino ang hindi nawawala ng pag-asa. May kasama na ka ngayon sa pag-abot ng inyong pangarap, ang Land Bank Go Bayani. Madali itong buksan, i-download lamang ang Land Bank mobile app o mobile banking app, sundan ang mga steps at gamitin ang inyong Philippine passport sa iba pang valid ID. Walang initial deposit, walang maintaining balance, may chance ka pang manalo ng 100 pesos. Hindi pala manalo, matik, may 100 pesos. Puhunan lamang ho ninyo upang makapagsimula ng pag-iipon ay ang sipag at syaga. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.landbank.com o tumawag sa Land Bank Customer Care Hotline 02-8405-7000 o 7000. Ulitin natin na 8405-7000. Sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga OFW, maraming salamat sa inyong sakripisyo. Land Bank, empowering Filipinos for a better future. Magandang umaga, Pilipinas! Pagpilis ng oras, 44 makalipas ang 5:00. Bili ni Itay, pagyamanin ang lupa't pananim, paghandaan ng bukas. Sa lahat ng yan, katuwang mo ang Land Bank. Sinanay kami sa makabagong kaalaman at pamamaraan, pati pagsulong sa moderno at sustainableng agrikultura. Naging tulay din sa pagtawid namin sa mundo ng digital. Napagyaman ko ang lupang pamana ni Itay. Katuwang ang Land Bank, sigurado ako sa masagana at maunlad na bukas. Bata pa lang ako, nakapokus na ako sa pagsasaka. Alam kong dito ako may pag-asang umasenso. Pero sa hirap ng buhay, muntikan nang di umusbong ang mga pangarap ko. Mabuti na lang, merong maasahang kaagapay sa pag-asenso. Madali lang mag-apply,
malit pa ang interes. Kaya ngayon, ang mga binhing itinanim ko, unti-unti nang nagbunga. Panigurado, may anihing magandang kinabukasan ang ating mga susunod na henerasyon. Gaya ni Ginoong Giordani Cara, 2024 Land Bank Ulirang Magsasaka Awardee. Kaya mo ring pagyamanin ang iyong agribusiness sa tulong ng Land Bank AgriSenso Plus. Ang Land Bank AgriSenso Plus ay programang pautang ng Land Bank para sa mga magsasaka, mangingisda, SMEs at korporasyong nakapokus sa agrikultura. Land Bank AgriSenso Plus, kaagapay sa pag-asenso. Para sa karagdagang detalye, bumisita sa pinakamalapit na Land Bank Lending Center sa inyong lugar. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Mga eksperto. Maganda umaga, Pilipinas! 52 makalipas ang alas 5 ng umaga. At sa mga OFW natin na pabalik ng Pilipinas, kung magpapasalubong tayo, wag na imported na tsokolate ha. Meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon ay nagpuproduce nga ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan ha, ng mga raw material, galing din po sa ani ng mga magsasaka. Check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Pakiusap po ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. PNP tiniyak na hindi mababalang operasyon sa kabila ng energy conservation ng pamahalaan. Detalye na balita mo lang kay Edniel Paro sa RH52. Edniel, good morning. Kuya Engel, hindi kasama ang pambansang pulisya sa mga magpapatupad ng 4-day work week sa pamahalaan. Ayon kay PNP spokesman, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, hindi sila kasama sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na bawasan ng araw ng pisikal na pasok upang makatipid sa paggamit ng langis dahil sila ay bahagi ng uniform personnel. Pero sabi ni Tuanyo, kahit yung kanilang mga non-uniform staff, gaya ng mga admin, ay magpapatuloy pa rin sa regular na duty dahil essential ang kanilang tungkulin katuwang ng mga uniformado. Magkagayon man, una ng tiniyak ni Tuanyo na may nakalatag ding energy conservation efforts ng PNP gaya na lamang na pagbawas ng essential travels at paggamit ng mga kuryente sa mga opisina. Siniguro din ng hanay na hindi maapektuhan ang kanilang paglaban sa kriminalidad. Paliwanag sa pagsalita ng PNP, tukoy na operatiba ang crime-prone areas, crime-prone dates at crime-prone time, kaya kahit lang may focus ang mga operasyon kung kailan kakailanganin. Kaugnay nito, inilunsad na ng PNP ang Ligtas Sumbak 2026, isang taunang nationwide security operation para sa ligtas na bakasyon ng publiko sa panahon ng tag-init mula March 29 hanggang March 31. Sakop nito ang pagbabantay sa mga major event at holiday na Philippine Veterans Week, Araw ng Kagitingan, Holy Week, Labor Day at Torres de Mayo. Inatasan ni PNP Chief Police General Jose Malencio Nartades Sr. ang Highway Patrol Group tumaw sa transport hubs at major thoroughfares, katawag ng Public Assistance Desk at mga motorist center. Nakamonitor din ang Anti-Cybercrime Group sa mga maaring online scam sa oras ng bakasyon. Ako si Edniel Parrosa, DZRH, Unas Pilipinas, Unas Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Gobyerno may aktibang inisyatiba sa paghanap ng supplier ng petrolyo. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Mismo ang gobyerno na yung umaaksyon para makahanap ng mga bagong supplier ng petrolyo ngayong patuloy ang gera sa gitnang silangan. Sa pagtatanong ng DZRH News, sinabi ni Energy Undersecretary Alejandro Sandizales na may aktibong inisyatiba na yung pamahalaan para dito. Nagkakaroon na niya ng linaw sa posibleng aksyon ng gobyerno sa paghahanap ng ibang opsyon na maaari nating pag-angkatan. Nilinaw naman ng DOE na hindi ito kompetisyon sa pribadong mga kumpanya
niya kundi suporta sa katatagan ng pambansang inventaryo ng langis. Ayon pa sa energy official, hindi naman nila nililimitahan sa government ang opsyon sa importasyon. May limited willingness lang anya yung ibang bansa na mag-export ng langis dahil apektado yung buong mundo sa nangyayari ngayong Iran war. Pakinggan natin. We try to cover all options. No? So may active work towards exploring government itself sourcing. No? But we are working on it. Kumbaga nagkakaroon na ng clarity on potential action. This is not to compete with our private oil companies, but in support of stability of our inventory. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Congratulations kay Attorney Juan Carlos Brillantes. Natapos niya yung Cyber Leadership Executive Course ng Philippine Public Safety College sa pakikipagtulungan ng DILG. Silver medalist din ito ng Best Thesis and Proposal. Congratulations! Nananakit naman yung kasukasuan, nagkaka-wrinkles na ba, humihina bang kalamnan? Epekto po yan ng pagtanda. Ipinakikilalang Ultraplex isang health drink mula po sa mga lumikha ng Ultrabayo backed by Japanese technology. Ang Ultraplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB, pampalakas ng muscles, glucosa green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultraplex sa Shopee, Lazada at ultrabayo.shop. Ang Ultraplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Magandang umaga, Pilipinas! Menos dos bago mag-ACS ng umaga. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Sporto sa Tayses Balita, susunod na sa ilang saglit. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Sun Tzu. Ang sabi niya po, victory comes from finding opportunities in problems. Para sa buong kabuluhan, 6:01. This time check is Tinesting, sinuri, siniyasan,